Fartcoin trade quick update tayo guys. So almost 2 days ko nang minomonitor or binabantayan tong si Fartcoin. Kung napanood nyo sa last video ko, shinort ko nga siya pero pinost ko sa Facebook na, sorry, sa story lang. Nilagay ko sa story ko na kinancel ko yung trade pero pumasok ulit ako with the margin of $200. So 11,600 pesos kung i-convert natin siya. So punta agad tayo kay Fartcoin. So mag-ano rin ako konting technical analysis kay Bitcoin kasi wala naman tayong fundamentals, wala naman tayong news, wala namang malaking magpapagalaw at walang masyadong volume. Pero bakit ba umaangat ngayon yung market? So papakita ko sa inyo kung bakit. So ayan, tara agad. Pakita ko muna sa inyo tong si Fartcoin. Punta akong 1 hour time frame guys ha. Naka 1 hour na pala to. Kaya pala yung mag-change. So ayan. So eto, kung titingnan nyo yung chart nya, eto siya. At bababa agad ako guys ng 15 minutes. Pakita ko agad sa inyo tong trendline support na nirespeto niya kanina. Nag-bounce siya dyan habang nasa work ako. At ang naging entry price ko nga is around 0.50. Nasa 0.55 na siya. Ang liquidation ko is 0.59. So, papakita ko agad sa inyo yung, yung trade, guys. Punta agad na kay BingX. So, negative $150 na tayo. Unang ginawa ko is pumasok ako sa 0.48 ng $200 margin. Tapos nung umangat siya ng 0.53, nag-add ako ng 100. So bakit ba ako nag-short dito kay Fartcoin? Pero maganda naman yung niya yung trend niya, uptrend naman siya. At maganda naman yung volume niya. Ba't ko siya na short? So pinakita ko rin sa video ko kahapon na nakikita ko nga to sa indicators niya guys. Kay RSI 30 at kay MACD. So ayan. Pababa na yung indicator niya. Or nagti-triple tap yung indicator niya. Pero pataas yung candles. So naghihintay talaga ako ng retracement or pullback. Pero patuloy pa rin siya tumataas, no? So punta tayo kay Bitcoin. Bakit siya tumataas? So hinihila ni Bitcoin halos yung altcoins, no? Si Bitcoin kasi ang dominant coin. Kaya, ayun halos sumusunod kay Bitcoin lahat. Kapag malaki volume ni Bitcoin, susunod din yung ibang alts. So, ayun. So, kahapon, nadidito yung chart. Around dito. Ito, nandito ata yun. Sabi ko, nasa 15 minutes agad ako guys ha. Ito yung trendline support na pinakita ko kahapon. Sabi ko, re-respetuhin niya to. Malaki yung chance ang respetuhin niya. Which is nirespeto niya nga look guys. At nag-bounce siya. Tapos, yung 1 month trend line resistance natin. Itong nasa taas. Ito. 1 month trend line resistance simula ng February. Halos bini-breakout niya guys, no? Nagkakaroon tayo ng konting volume. Actually, bin-breakout niya nga So, nagkakaroon tayo ng volume. Pero wala naman ako masyadong nabasang news na talaga magpapagalaw ng market, malaking volume. So, ano yung tingin ko rito? Tingin ko guys, dahil dito. So, maraming naka-short na sa mga coins. Maraming naka-short kay Bitcoin, maraming naka-short sa altcoins. Kahit ibang time frame pa yan. So, ayan, lumalabas dyan. Medyo nag-i-equal na siya kanina. Medyo pulahan talaga. Pero dito talaga natin siya makikita. So in 1 hour time frame, so 13 million yung naka-shorts. At 500,000 yung naka-long. So dito nyo makikita guys, ayan marami talagang naka-short. So dahil nga napapansin ko parang namamanipulate yung market nito mga nakaraan. Kapag ang tingin ko yung market
market sentiment or yung sentiment ko rin sa sarili ko, napapansin ko na kapag maraming naka-shorts or maraming naka-long, yung market parang hindi aayon kung saan yung naka-position yung tao. Kunwari ako naka-short ako, ililiquidate muna ako ng market bago ko ibaba, which is normal sa market yan, kahit anong market pa yan, forex, stocks, or lalo rito sa crypto, sobrang volatile. At ayun, doon ko nga siya nakikita. Wala naman talagang nagpapagalaw ng market ngayon, walang malaking news. Kaya ayun yung tingin ko. Pure technical analysis yung ginagawa natin. May breakout kay Bitcoin, sumusunod yung alternative coins kay Bitcoin. Ayun. Kaya malapit na ako sa liquidation. So negative $150 tayo dito kay Fartcoin, pero malaki pa rin yung buo pa rin yung loob ko na at some point bababa siya or magre-retrace siya. So saan ko siya aabangan if ever? Kukunin ko siya rito sa swing low niya dito. Gamit yung fib natin. So considering na 0.50 nga yung naging entry point ko, which is dito, ayan, kunin natin 0.50. Possible dito ako mag first take profit area ko if ever dito sa 0.47 sa 382 level ng Fibonacci. Pero kung magzo-zoom out ako, tanggalin ko lang to ay hindi na. Okay, dito ko nakukunin siya guys kay around 682. 15 minutes. Ayan, dito ko siya kukunin kay around 682, which is valid. Kasi kung pupunta akong bigger time frame, may multiple touches and bounces siya, no? Ayan, dito. So actually dito ko nga siya abangan Mas okay. Mas malinis. Pero dahil ginamit natin yung Fibonacci. Ayun, respetuhin niya yun, malaking tsansa. Kung titingin naman tayo sa history or mga past data, nire-respeto niya naman yung Fibonacci. Kaya possible sa 382 or sa 618 ako mag-take profit. Kaya yun lang. At sana may natutunan kayo kahit short video lang to na ginawa ko. Humaba lang, marami lang tayo sinabi. So yun, see you again sa next video natin. Let's go.